Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, at welcome sa ating channel, Ang Puso at Kwento. Bago natin simulan ng lahat, nais kong mag-iwan ng isang tanong. Gaano nga ba natin kakilala ang mga taong pinakamalapit sa ating puso? Dahil minsan, ang pinakamaamong mukha, ang siyang nagtatago ng pinakamadilim na sikreto. Samahan ninyo ako sa isang kwentong magpapatunay na ang pag-ibig at kasakiman ay dalawang dulo ng iisang matalim na patalim. Mayari, sa marangyang silid ng Hacienda Silangan, ang amoy ng mainit na lugaw ay humahalo sa mamahaling pabango ng mga bulaklak sa florera. Sa paningin ng lahat, ang eksena ay perpekto. Isang larawan ng wagas na pagmamahal, si Amarantha, ang ginintuang manugang ng mga Arcadia, ay matiyagang nakaupo sa gilid ng Ang kanyang mukha, na tila hinulma ng mga anghel, ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahan niyang isinusubo ang kutsara sa kanyang biyenan na si Doña Luningning. Isa pa pong subo. Mama, ang malambing niyang bulong, sapat lang para marinig, para po lumakas kayo. Si Doña Luningning, na dating isang babaeng puno ng buhay at sigla, ngayon ay isa na lamang anino mono ng kanyang dating sarili. Ang mga mata niya'y halos wala ng kislap. Walang lakas siyang ibinuka ang bibig para tanggapin ang pagkain. Mula sa kinatatayuan niya sa sulok, pinapanood ni Mayari ang lahat. Sa loob ng 10 taon niyang pagsisilbi sa mga Arcadia, kabisado na niya ang bawat galaw sa pamamahay na ito. Ngunit sa mga huling buwan, may kakaibang lamig siyang nararamdaman. Isang kilabot na nagmumula mismo sa anghel ng pamilya. Pumasok si Sir Dante sa silid. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng paghanga para sa asawa. Ngumiti siya, isang nangiting pagod ngunit puno ng pasasalamat. "You are truly an angel, my love," sabi ni Dante, at marahang hinalikan ng noo ni Amarantha. Ngumiti si Amarantha, isang matamis ng ngiti na kayang linlangin ang kahit sino. "Gagawin ko ang lahat para kay Mama, mahal ko." At doon ito nakita ni Mayari. Sa sandaling tumalikod si Dante para ayusin ang una ng ina. Ang malambot na kamay ni Amarantha na may hawak na pamunas ay biglang nagbago. Ang pagpunas niya sa gilid ng labi ni Doña Luningning ay may kasamang diin. Isang mabilis ngunit marahas na haplos na nag-iwan ng bahagyang pamumula sa balat ng matanda. Walang nakapansin. Si Dante ay abala. Si Doña Luningning ay masyadong mahina para magreklamo. Pero nakita ni Mayari at ang puso niya ay biglang nanikip sa takot. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Amarantha. "Ipaghahanda ko lang po ang espesyal na herbal tea ni Mama," sabi niya kay Dante bago lumingon kay Mayari. Ang kanyang boses ay naging malamig at may awtoridad. "Huwag mong gagalawin ang takore sa kusina, Mayari. Ako lang ang pwedeng gumawa niyon." "Oo po, ma'am," mabilis na sagot ni Mayari, sabay yuko. Ang araw ay lumipas na puno ng mga ngiti ni Amarantha at ng bulag na pagtitiwala ni Dante. Ngunit para kay Mayari, bawat segundo ay isang pasakit. Bawat tingin niya sa perpektong mukha ni Amarantha, isang demonyo ang kanyang nakikita. Nang gabing iyon, habang nililigpit niya ang mga pinagkainan sa kusina, ang isip niya ay gulong-gulo, ang marahas na pagpunas. Ang paalala tungkol sa tsaa, ang unti-unting paghina ni Doña Luningning. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya namalayan, nadulas sa kanyang pagkakahawak ang tray na may lamang takure at tasa na ginamit ni Amarantha kanina. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Natigilan si Mayari, hindi dahil sa mga bubog, kundi dahil sa isang bagay na kumislap sa sahig. Sa gitna ng natapong tsa, maingat siyang lumuhod. Sa ilalim ng ilaw ng kusina, sa gitna ng basag na takure, may nakita siyang isang maputing pulbos na hindi ganap na natunaw. Isang pulbos na hindi dapat naroroon. Dante ang gabi sa Hacienda Silangan ay malalim at tahimik. Ngunit sa loob ni Dante Arcadia,
Isang bagyo ang nagwawala. Hawak niya ang isang lumang litrato. Si Doña Luningning nakangiti ng buong buo. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw. Kinarga siya nito noong kanyang kaarawan. Pareho silang tumatawa. Napakasalimuot ng buhay. Ang babaeng dati kayang buhatin ang mundo para sa kanya. Ngayon ay hindi na halos maiangat ang sariling kamay. Isang mainit na palad ang dumapo sa kanyang balikat. "Hindi ka pa ba matutulog, mahal ko?" tanong ni Amarantha. Ang boses niya ay kasing lambing ng seda. Ibinaba ni Dante ang litrato at bumuntong hininga. "Iniisip ko lang si Mama. Parang lalo siyang humihina sa bawat araw." Niyakap siya ni Amarantha mula sa likod. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. "Pagod lang yan, Dante. Lahat tayo ay pagod. Ang mahalaga ay nandito tayo para sa kanya. Ginagawa natin ang lahat." Ang mga salita ni Amarantha ay gamot sa kanyang nag-aalalang puso. Tama siya. Ginagawa nila ang lahat. Ginagawa ni Amarantha ang lahat. Napakaswerte niya sa kanyang asawa. Iniwan niya ang litrato at pumasok sa silid ng ina para silipin ito bago matulog. Mahimbing ang paghinga ni Doña Luningning. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lamp sa tabi ng kama, nagbibigay ng malambot na anino sa mukha nito. Umupo si Dante sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng ina. Malamig ito. "Ma, nandito lang ako," bulong niya. Sa sandaling iyon, tila may isang kuryenteng dumaloy sa katawan ng matanda. Ang mga mata ni Doña Luningning ay biglang dumilat. Hindi ito ang malabong titig na nakagawian na ni Dante. Ito ay isang titig na puno ng matinding takot. Isang titig na desperadong humihingi ng tulong. Humigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay. May lakas na hindi inasahan ni Dante. Idinikit ni Doña Luningning ang kanyang mukha sa tenga ng anak. Ang kanyang hininga ay nanginginig at mula sa kanyang mga tuyong labi, isang salita ang kumawala. Mahina, garalgal, ngunit malinaw na parang kidlat sa katahimikan ng gabi. "Lason." Isang salita lang. Pagkatapos ay bumagsak ang kamay nito. Ang mga matay muling pumikit. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa dati na para bang walang nangyari. Natigilan si Dante. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Lason? Anong ibig sabihin ni Mama? Paulit-ulit na umalingaw sa isip niya ang salitang iyon. Bawat ulit ay may kasamang panibagong tusok ng yelo sa kanyang puso. Tiningnan niya ang payapang mukha ng ina. Hindi. Imposible. Nagdedeliryo lang siya. Guni-guni lang iyon dahil sa sakit. Ngunit ang takot sa mga mata nito kanina, iyon ay totoo. "Mahal ko, anong nangyari?" Pumasok si Amarantha sa silid. Bitbit ang isang baso ng tubig. Nakita niya ang pagkataranta sa mukha ng asawa. Nanginginig na tumayo si Dante. "Si Mama." Nagsalita siya. "Talaga?" Lumiwanag ang mukha ni Amarantha. Anong sabi niya? Nag-atubili si Dante. Nahihiya siyang ulitin ang salitang yon. Parang isang sumpa. May ibinulong siya. Hindi ko naintindihan. Parang lason daw. Sa halip na magulat, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amarantha. Lumapit ito at hinaplos ang pisngi ni Dante. "Hay nako, mahal ko," malumanay niyang sabi. Iyon na nga ang sinasabi ni Dr. De Leon. Bahagi ng kondisyon niya ang pagkakaroon ng mga hallucination at paranoia. Kung ano-anong nakikita at naririnig niya na wala naman doon. Huwag mong masyadong dibdibin, na-stress ka lang. Ang paliwanag ni Amarantha ay lohikal, makatwiran. Iyon ang paliwanag na gustong paniwalaan ng isip ni Dante. Mas madaling tanggapin iyon kaysa sa nakakakilabot na alternatibo. Siguro nga, pilit na sabi ni Dante, kahit ang puso niya ay hindi mapanatag. "Halika na, magpahinga na tayo," aya ni Amarantha. Sabay akbay sa kanya palabas ng silid.
Ako na ang bahala kay mama. Ngunit habang nakahiga na sila sa kanilang malambot na kama at habang mahimbing nang natutulog si Amaranta, sa kanyang tabi, si Dante ay gising na gising pa rin. Nakatitig siya sa kisame, ngunit ang nakikita niya ay ang mga mata ng kanyang ina. Ang mga matang nanlilisik sa takot. Ang mga labing bumibigkas ng isang salitang sumisira sa kanyang mundo. Dahan-dahan at maingat na hindi magising ang asawa, bumangon si Dante. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa side table, pumasok sa banyo, at marahang isinara ang pinto. Sa dilim, binuksan niya ang kanyang contacts, ngunit hindi numero ni Dr. De Leon ang kanyang hinanap. Nag-scroll siya pababa hanggang sa mahanap ang numero ng isang kilalang neurologist sa Maynila, isang kaibigan ng kanilang pamilya na matagal na nilang hindi nakakausap. Hindi na siya magtatanong kay Amaranta. Hindi na siya magtatanong kay Dr. De Leon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan para sa kanyang sarili. Amaranta nang masigurong mahimbing na ang tulog ni Dante. Dahan-dahang bumangon si Amaranta. Ang bawat galaw niya ay pino at kontrolado. Pumunta siya sa harap ng kanyang antigong salamin, kung saan ang refleksyon ng isang perpektong babae ang sumalubong sa kanya. Ngunit nang mag-isa na lamang siya, unti-unting naglaho ang malambot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang maamong na ngiti ay napalitan ng isang mapang-uyam na pagtawa. Ang mapag-alalang mga mata ay naging malamig at kasing talim ng yelo. Dito, sa harap ng salamin, wala ang anghel na si Amaranta. Ang narito ay ang totoong siya, isang babaeng pagod na sa pagpapanggap. Lason, mahina niyang bulong, ginagaya ang garalgal na boses ng kanyang biyanan. Diyos ko, Luningning, akalain mong may lakas ka pa palang magsumbong. Napailing siya, nanggigigil. Ang bilis na sana ng lahat, ang yaman ng mga Arcadia, ang kapangyarihan, ang hacienda silangan. Malapit nang mapa sa kanya. Isang maliit na hakbang na lang, ngunit ang mata ng hukluban ay pilit pa rin kumakapit. At si Dante, ang kanyang minamahal na si Dante, napakauto-uto. Kay daling paikutan, isang ngiti, isang yakap, ilang patak ng pekeng luha, at ang utak nito ay muling nagiging blangko. Ang pag-ibig nito para sa kanya, ang pinakamalakas niyang sandata. At ito rin ang pinakamalaking kahinaan nito. Bigla, isang alaala ang sumilay sa kanyang isipan. Isang maliit, masikip na bahay, amoy ng kahirapan. Ang kanyang ama, nakayuko, matapos malugi ang kanilang maliit na negosyo. Ang sabi ng mga tao, tinapakan daw sila ng isang malaking kumpanya na pag-aari ng mga Arcadia. Hindi sila pinagbigyan, walang awa. Dahil sa kanila, nawala ang lahat sa pamilya Soliman. Hinding-hindi ko sila mapapatawad. Isinumpa niya sa sarili noon. Lahat ng kinuha nila sa amin, babawiin ko. 10 beses, 100 beses. Ang pagpapakasal kay Dante ay ang unang hakbang. Ang pagkuha sa tiwala ni Luningning ay ang pangalawa. At ngayon, nasa huling yugto na siya ng kanyang obra maestra. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng tokador. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Dr. De Leon. Ano na naman? Inis niyang sagot sa tawag. Ma'am Amaranta, nanginginig ang boses ng doktor sa kabilang linya. Hindi ko na yata kaya to. Nagtatanong na ang pamilya ko kung bakit palagi akong wala. At si Doña Luningning, ang dosis na binibigay natin. Tumahimik ka, putol ni Amaranta. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng lason. Nakalimutan mo na ba ang mga litrato, doktor? Ang malaki mong pagkakautang sa kasino? Isang salita ko lang, hindi lang ang lisensya mo ang mawawala sa'yo. Baka pati ang kalayaan mo. Natahimik ang doktor. Just stick to the plan, doctor. Walang dapat makaalam, mariin niyang sabi. Malapit na tayong matapos. At kapag nangyari yon,
lahat ng problema mo sa pera ay maglalaho. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot ang doktor. Walang silbi. Mga duwag. Ibabalik na sana niya ang cellphone nang isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Alam niyang pumasok si Dante sa banyo kanina. Dala ang cellphone na may nito. Ano kayang ginawa nito doon? Dahil mag-asawa sila, nakasync ang kanilang mga call logs sa family cloud account. Isang feature na sinadya niyang i-activate noon para sa seguridad daw nila. Binuksan niya ang kanyang log at doon nakita niya ito. Isang tawag. Ilang minuto lang ang nakalipas. Papunta sa isang numero na hindi niya kilala. Ngunit may pangalan sa tabi nito. Dr. Antonio Villanueva, neurologist. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumapang sa mga labi ni Amarantha. Isang nangiting mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dante. Aking tapat at mapagmahal na Dante, nag-aalinlangan ka na pala. Naghahanap ka na ng ibang sagot. Hinaplos niya ang screen ng telepono kung saan nakatitig ang pangalan ng kalaban. Subukan mo, Dante. Bulong niya sa katahimikan ng silid. Ang bawat salita ay may dalang kamandag. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Mayari simula nang makita niya ang puting pulbos sa nabasag na takure. Nagbago ang lahat para kay Mayari. Ang Hacienda Silangan na dati niyang itinuturing na tahanan ay naging isang hawla na puno ng panganib. Ang bawat anino ay tila may itinatagong lihim. Ang bawat ngiti ni Amarantha ay parang isang babala. Hindi niya masabi kay Sir Dante paano siya paniniwalaan nito. Isa lang siyang katulong. Si Amarantha ang asawa, ang anghel. Baka siya pa ang mapagbintangan at mapalayas. Kaya't pinili niyang magmasid. Tahimik. Maingat. Ang kanyang mga mata ay naging parang mga agila. Laging nakasubaybay sa bawat galaw ni Amarantha. Lalo na kapag nasa kusina ito para ihanda ang espesyal na herbal tea ni Doña Luningning. Isang hapon, habang naglilinis siya ng sahig malapit sa kusina, narinig niya ang pamilyar na tunog ng almires, ang maliit na pandikdik na gawa sa bato. Nagpanggap siyang abala sa pagpupunas ng isang florera. Sapat na malapit para makita ang ginagawa ni Amarantha sa loob, ngunit hindi gaanong halata. Nakatalikod si Amarantha. Maingat niyang inilabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Isang bote ng gamot na pampatulog. Ang parehong gamot na nakita ni Mayari sa tabi ng kama ni Amarantha noon, na inirereklamo nitong hindi raw siya makatulog ng maayos. Ngunit sa halip na inumin ito, kumuha si Amarantha ng isang tableta. At sa sandaling iyon, ang paghinga ni Mayari ay tila naputol. Gamit ang pandikdik, dinurog ni Amarantha ang tableta hanggang sa maging pinong-pinong pulbos ito. Pagkatapos, walang bakas ng pag-aalinlangan, ibinuhos niya ang lahat ng ito sa takure na may lamang mainit na tubig at mga dahon ng halaman. Hinalo niya ito ng mabuti at ang puting pulbos ay dahan-dahang naglaho sa loob ng tsaa. Diyos ko, ang pulbos, ang tsaa, ang unti-unting paghina ni Doña Luningning, lahat ay nag-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang napakasama at nakapangingilabot. Hindi nagkakamali ang kanyang kutob, hindi ito guni-guni. Totoo ang lahat. Naramdaman ni Mayari ang panginginig ng kanyang buong katawan. Kailangan niya ng ebidensya, kailangan niya ng pruweba. Habang abala si Amarantha sa paghahalo, naisip ni Mayari na ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang umatras, naglakad papunta sa silid ni Amarantha. Ang puso niya ay kumakarera. Kung makakakuha lang siya ng isang tableta mula sa bote, isang piraso lang, maipapakita niya ito kay Sir Dante. Nakarating siya sa silid, nakita niya ang bote ng gamot sa ibabaw ng bedside table. Abot kamay na niya. Ngunit pagpihit niya pabalik, nakatayo si Amarantha sa may pintuan, nakapamewang. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Anong ginagawa mo rito, Mayari?
Tanong ni Amarantha. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit may bigat. Ano po? Ma'am, tinitingnan ko lang po kung kailangan ng palitan ng mga kurtina. Nauutal na palusot ni Mayari. Naglakad si Amarantha palapit sa kanya, dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Mayari. Huminto ito sa kanyang harapan. Napakalapit na kaya niyang maamoy ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na dati hinahangaan niya, pero ngayon ay parang amoy ng kamandag. Tumingin si Amarantha sa kanyang mga mata. Isang tingin na tumatagos hanggang sa kaluluwa. Mayari, sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Isang boses na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Masyado ka yatang nagiging interesado sa mga bagay na hindi mo dapat alamin. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Baka mapahamak ka, Dante. I'm sorry, Sir Arcadia. Dr. Villanueva had an emergency. We have to reschedule. Iyon ang boses ng sekretarya sa kabilang linya. Pangalawang beses na itong nangyari. Pangalawang beses nang nakansela sa huling sandali ang appointment na inayos niya para kay Mama. Tadhana ba ito? O meron bang pumipigil? Pagbaba niya ng telepono, naramdaman niya ang paghaplos ni Amarantha sa kanyang likod. Ang kanyang mukha ay puno ng simpatya. Hayaan mo na, mahal ko, sabi nito. Siguro ay sadyang abala lang talaga si Dr. Villanueva. Huwag kang mag-alala. Nandito naman si Dr. De Leon. Hayaan nating siya ang tumingin ulit kay Mama mamaya. Si Amarantha, laging nariyan para pakalmahin siya. Laging may tamang salita para pagaanin ang kanyang loob. Napuno ng pasasalamat ang puso ni Dante. At kasabay nito, napuno rin siya ng pagkakasala. Bakit ba niya pinagdudahan ng asawa? Bakit niya hinayaang sirain ng isang salita mula sa nagdedeliryong ina ang tiwala niya? Salamat, mahal, sabi niya, at niyakap ito ng mahigpit. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ngunit sa kabila ng yakap at mga salita, may isang bahagi sa kanyang isip na hindi matahimik. Isang maliit na tinig na nagsasabing, may mali, may mali. Kinahapunan, habang nag-iisa siya sa kanyang aklatan at sinusubukang magtrabaho, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nakarehistro. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, pero may nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng button. Hello? Sa Sir Dante. Isang boses na nanginginig. Pamilyar. Si Mayari. Agad na naging alerto si Dante. Tumayo siya at isinara ang pinto ng aklatan. Mayari, bakit ka tumatawag sa ibang numero? May problema ba? Narinig niya ang malalim na paghinga nito sa kabilang linya na para bang nag-iipon ito ng lakas ng loob. Sir, pasensya na po sa abala, pero kailangan niyo po akong pakinggan, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Si Ma'am Luningning po, nasa panganib po siya. Kumunot ang noo ni Dante. Anong ibig mong sabihin? Si Amarantha ang nag-aalaga sa kanya. Sir Dante? Pinutol siya ni Mayari. Ang desperasyon ay malinaw na sa kanyang boses. Sa gamot na iniinom niya, natigilan si Dante. Ang salitang gamot ay tumama sa kanya na parang bala. Naalala niya ang salitang lason. Ano ang tungkol sa gamot, Mayari? Magsalita ka ng malinaw. Sir, hindi po ako sigurado. Pero nakita ko po si Ma'am Amarantha. Dinudurog niya po yung tableta niyang pampatulog. Inihahalo niya po sa tiyaan ni Ma'am Luningning tuwing gabi. Ang mundo ni Dante ay biglang umikot. Hindi. Imposible. Si Mayari ba ay nababaliw na? O nagsisinungaling para makaganti sa kung anumang sama ng loob? Mayari, alam mo ba ang bigat ng paratang mo? Sabi ni Dante, pilit na pinapakalma ang sarili. Baka nagkakamali ka lang ng nakita. Sir, hindi po. Sigurado po ako. Giit ni Mayari. Kaya po siya lalong humihina. Sir, maniwala po kayo sa akin. Pagkatapos ng tawag, tuliro si Dante. Hindi niya alam
kung ano ang paniniwalaan. Ang isip niya ay isang malaking gulo. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Kinompronta niya si Amaranta. Sinubukan niyang gawin ito sa pinakamahinahong paraan. Mahal, tumawag si Mayari kanina. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito, ngunit mabilis itong napalitan ng isang nag-aalalang ekspresyon. Talaga? Anong sabi niya? May sinabi siya tungkol sa tiyaan ni Mama na nilalagyan mo raw ng gamot mo. Sa halip na magalit, isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Amaranta. Isang tawa na puno ng pag-aalinlangan at awa. Diyos ko, Dante! Sabi nito habang tumatawa pa rin. Seryoso ka ba? Si Mayari? Baka gumagawa lang yun ng kwento para mapansin. O baka may galit sa akin dahil pinagsabihan ko siya tungkol sa paglilinis niya. Hinawakan ni Amaranta ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa. Ang kanyang labi ay nanginig. Pinagbibintangan mo ba ako, Dante? Tanong nito. Ang boses ay basag na. Ang babaeng nag-alay ng lahat para sa pamilya mo? Ang babaeng walang ibang ginawa kundi alagaan ang nanay mo? Nawala ng salita si Dante. Ang imahe ng kanyang asawa umiiyak sa kanyang harapan, nasasaktan dahil sa kanyang kawalan ng tiwala. Ang imahe ni Mayari desperado sa telepono. Ang imahe ng kanyang ina, takot na takot, bumubulong ng isang salita. Sino ang paniniwalaan niya? Ang isip niya ay nagsasabing maniwala sa asawa niya. Ang asawa niyang perpekto, ngunit ang puso niya ay sumisigaw na may isang napakalaking kasinungalingan sa loob ng kanilang tahanan. At siya ay nakatayo mismo sa gitna nito. Alam ni Mayari na nagkamali siya. Dapat ay hindi na lang siya tumawag. Ang pagtawag na yon ay hindi nagligtas kay Doña Luningning. Sa halip, nilagay nito ang kanyang sarili sa kapahamakan. Kinabukasan, ang parusa ni Amaranta ay dumating. At hindi ito isang simpleng sigaw o sermon. Ito ay isang bagay na mas masakit, mas pampubliko, at mas nakakawasak. Habang nag-aayos ang lahat para sa agahan, biglang sumigaw si Amaranta mula sa kanyang silid. Isang sigaw na nagpatakbo sa lahat ng mga kasambahay, kasama si Mayari. Nawawala! Sigaw ni Amaranta. Ang kanyang muka ay puno ng pagkataranta. Nawawala ang paborito kong hair comb, yung pamana pa ni Lola. Nagsimula ang isang malawakang paghahanap. Ang lahat ay abala, kinakabahan. Si Mayari, kahit alam sa kalooban niyang isa itong palabas, ay napilitang tumulong sa paghahanap. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Pagkatapos ng ilang minuto, huminto si Amaranta. Tumingin ito sa paligid, sa bawat kasambahay, hanggang ang kanyang mga mata ay huminto. Kay Mayari. Bakit hindi natin tingnan sa mga gamit ni Mayari? Mungkahin ito, ang boses ay tila inosente. Ma'am, hindi ko po magagawa iyon, tanggi ni Mayari. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kung wala kang itinatago, bakit ka natatakot? Malamig na sagot ni Amaranta. Walang nagawa si Mayari ng isa sa mga senior na kasambahay. Sa utos ni Amaranta ay buksan ang kanyang maliit na bag sa locker room. At doon, sa harap ng lahat, kinuha nito ang kumikinang na suklay na gawa sa pilak. Ang suklay na madalas isuot ni Amaranta. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa ibang mga katulong Ang mga tingin nila kay Mayari ay napalitan ng pagdududa at pagkasuklam. Magnanakaw, walang hiya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Siya na naglingkod ng tapat sa loob ng 10 taon, ngayon ay isang magnanakaw sa kanilang mga mata. Hindi siya umiyak, hindi siya nagpaliwanag. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang laro ay nilaro ng perpekto ni Amaranta. Nang hapong iyon, tinawag siya ni Amaranta sa bodega, kung saan walang ibang tao. Dito,
Wala na ang nag-aalalang amo. Ang kaharap ni Mayari ay ang demonyo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Simula ni Amaranta, habang pinaglalaruan ang nakuhang muli na suklay, sinabi ko sa'yong mapapahamak ka. Ito pa lang ang simula, Mayari. Lumapit ito. Nalaman ko na may pamilya ka sa probinsya. May mga kapatid kang nag-aaral. Kawawa naman sila kung bigla na lang mawawala ng trabaho ang ate nila. O mas malala pa, kung makukulong dahil sa pagnanakaw. Ang banta ay malinaw. Hindi lang siya ang target, pati ang kanyang pamilya. Doon na bumigay si Mayari. Ang tapang na inipon niya ay biglang naglaho, napalitan ng dalisay na takot. "Pipatawad po, ma'am," naiyak niyang sabi. "Hindi na po ako mangingialam. Patawarin niyo po ako." Ngumiti si Amaranta, isang ngiting tagumpay. Mabuti. Dahil kung may marinig pa akong kahit isang salita mula sa'yo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan. At ang pamilya mo, sila ang unang magbabayad. Sa puntong yon, isang bagay sa loob ni Mayari ang nabali. Ang takot ay napalitan ng galit. Ang desperasyon ay naging tapang. Wala nang mawawala sa kanya. Kinuha niya ang suklay mula sa kamay ni Amaranta at ibinato ito sa sahig. "Hindi ako natatakot sa'yo," sigaw niya yaya. Ang luha at galit ay naghalo sa kanyang boses. "Isa kang demonyo at malalaman din ni Sir Dante ang lahat." "Anong malalaman ko?" Isang boses ang nanggaling sa likuran nila. Isang boses na pareho nilang kilala. Nakatayo sa may pintuan ng bodega si Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito, nasasaksihan ng sigawan. Ang umiiyak na si Mayari at ang gulat na si Amaranta. "Dante, ang eksena sa bodega ay isang bangungot. Si Mayari, na karaniwang mahinahon at magalang, ay sumisigaw na parang nasisiraan ng bait. Si Amaranta naman, ang kanyang anghel, ay nakatayo roon, maputla at halatang nabigla. Anong nangyayari dito?" Mariing tanong ni Dante. Ang boses niya ay naghahanap ng paliwanag. Agad na tumakbo si Amaranta sa kanya. Ang mga luha ay mabilis na tumulo mula sa kanyang mga mata. "Dante, tinangka niya akong saktan." Sumbong nito, sabay turo kay Mayari. Nababaliw na siya. Simula nang akusahan niya ako kung ano-ano nang ginagawa niya. Tumingin si Dante kay Mayari na ngayon ay nakayuko at nanginginig sa yak. "Totoo ba to, Mayari?" Hindi sumagot si Mayari. Ano pa bang sasabihin niya? Anong laban niya sa perpektong pag-arte ni Amaranta? "Umalis ka na," mahinang sabi ni Dante. Ang pagkabigo sa kanyang boses ay mas masakit pa sa anumang sigaw. "Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na ng hasyenda." Tumangulang si Mayari. Bago siya tuluyang umalis, itinaas niya ang kanyang paningin at tumitig kay Dante. Isang titig na puno ng awa, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Dante. Isang lalaking nalulunod sa kasinungalingan at hindi ito namamalayan. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad paalis. Dala-dala ang bigat ng katotohanang siya lang ang nakakaalam. Nang gabing iyon, sinubukan ni Amaranta na pag-aani ng loob ni Dante, ngunit ang isip niya ay hindi mapalagay. Ang titig ni Mayari bago ito umalis, may kakaiba doon. Hindi iyon titig ng isang taong may kasalanan. Pumunta siya sa silid ng kanyang ina para mag-isa. Umupo siya sa tabi nito. Pinagmamasdan ang payapang mukha ni Doña Luningning. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Sino ang nagsasabi ng totoo? Nagkamali ba siya sa pagpapaalis kay Mayari? Sa kanyang pag-iisip, hindi niya sinasadyang masagi ang maliit na kahon ng mga gamot ni Doña Luningning sa bedside table. Nahulog ito at kumalat ang laman sa sahig. "Naku po," bulong niya sa sarili habang mabilis na pinupulot ang mga tableta at kapsula. Habang isinasaayos niya ang mga gamot pabalik sa kahon, may napansin siyang kakaiba. Ang ilalim ng kahon ay tila hindi pantay. May kaunting umbok. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang diinan ito.
Click! Isang maliit na tunog. Isang bahagi ng ilalim ng kahon ay bahagyang umangat. Isang sikretong kompartimento. Nanlamig ang buong katawan ni Dante. Dahan-dahan niyang binuksan ang nakatagong sisidlan. At sa loob, nakita niya ang isang maliit na plastic bag. Naglalaman ito ng ilang pirasong puting tableta. Walang marka, walang pangalan, walang anumang pagkakakilanlan. Hindi ito ang mga gamot na inireseta ni Dr. De Leon. Hindi ito ang mga bitamina. Ito ay isang bagay na iba, isang bagay na nakatago. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang salitang ibinulong ng kanyang ina. Laso, ang desperadong tawag ni Mayari. Inihahalo niya po sa tsa. Ang 2 appointment na biglang nakansela. Ang perpektong paliwanag ni Amarantha sa lahat ng bagay. Ang titig ni Mayari. Hawak-hawak ang mga tableta sa kanyang palad. Si Dante ay napatingin sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa pintuan kung saan naroon si Amarantha. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakasakit, at napakatotoo. Ang anghel na pinakasalan niya. Maaari kayang siya ang demonyo? Amarantha. May isang bagay na nag-iba kay Dante. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito nagtatanong. Ngunit nararamdaman ito ni Amarantha sa paraan ng kanyang pagtingin. Ang dating titig na puno ng pagsamba ay napalitan ng isang malamig at mapanuring tingin. Ang mga ngiti nito ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Nawala na ang bulag na pagtitiwala. Ang duda na minsan niyang pinatay ay muling nabuhay at ngayon ay gumagapang na sa pagitan nilang mag-asawa. Alam ni Amarantha na paubos na ang kanyang oras. Hindi na siya pwedeng maghintay. Kailangan na niyang tapusin ang nasimulan bago pa man may mangyaring hindi inaasahan. Pumunta siya sa kanyang study, isinara ang pinto at kinuha ang isang dokumento mula sa nakatagong safe. Ang huling testamento ni Doña Luningning. Nakasaad dito na kung sakaling mamatay o ma-incapacitate ang matanda, ang lahat ng yaman ng mga Arcadia ay mapupunta sa nag-iisang anak nito, si Dante. At bilang asawa ni Dante, ang lahat ay mapupunta rin sa kanya. Napangiti siya. Napakaganda ng plano. Simple. Ngunit kailangan na itong isakatuparan. Ngayon na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Dr. De Leon. Doktor, sabi niya, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Kailangan ko ng mas mataas na dosis. Yung pinag-usapan na natin noon. Yung magmumukhang natural na atake sa puso o stroke. Pero Ma'am Amarantha, masyadong delikado yon. Nanginginig na sagot ng doktor. Maaari niya itong ikamatay. Iyon nga ang punto, doktor. Malamig na tugon ni Amarantha. Tapusin na natin to. Gawin mo o isipin mo na lang ang mga litratong hawak ko. Bukas, sa mismong kulungan ka na mag-aalmusal. Walang nagawa ang doktor kundi sumang-ayon. Ibababa na sana ni Amarantha ang tawag ng magsalita ulit ito. Ma'am, tumawag sa akin si Sir Dante kahapon. Nagtatanong tungkol sa mga gamot ni Doña Luningning. Nagtatanong ng mga side effects. Natigilan si Amarantha. Kumpirmado, nag-iimbestiga na nga si Dante. Mas malala pa sa inaakala niya. Salamat sa impormasyon, doktor. Sabi niya bago pinatay ang tawag. Ang pagmamadali ay naging isang desperadong pangangailangan. Wala nang bukas. Ang plano ay dapat matuloy ngayong gabi. Pumunta siya sa kusina. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa, kundi 3 tableta ang kinuha niya mula sa kanyang lihim na lalagyan. Dinurog niya ang mga ito hanggang sa maging pinong-pinong pulbos. Ang bawat pagpitpit ng pandikdik ay may kasamang galit at determinasyon. Para sa pamilya ko, para sa lahat ng kinuha niyo sa amin. Ito ang kabayaran, Luningning. Inihalo niya ang pulbos sa tsaa. Pinanood niya itong matunaw.
na parang naglalahong buhay ng kanyang biyenan. Nang wala ng bakas ng pulbos, isinalin niya ang tsa sa paboritong tasa ng matanda. Ang kanyang huling plano, ang kanyang huling handog. Hawak ang tray na may dalang tasa ng kamatayan, naglakad siya palabas ng kusina. Ang kanyang puso ay kalmado. Ang kanyang isip ay malinaw. Ito na ang katapusan ng kanyang paghihintay. Papalapit na siya sa silid ni Doña Luningning. Ilang hakbang na lang. Ngunit pagpihit niya sa pasilyo, ang pinto ng silid ng matanda ay biglang bumukas. Nakatayo roon si Dante. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, malamig. Tila isang estranghero sa sarili nitong pamamahay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi sa mukha ni Amarantha, kundi sa tasang dala nito. At sa katahimikan ng gabi, isang tanong ang kanyang binitawan. Ang bawat salita ay tumusok sa puso ni Amarantha na parang mga piraso ng yelo. Saan mo dadalhin yan, mahal ko? Dante, ang tanong ni Dante ay binitawan sa hangin. Simple, ngunit mabigat. Ang salitang mahal ko, na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay balot ng pait at sarkasmo. Si Amarantha, sa unang pagkakataon, ay natigilan. Ang kanyang perpektong pagkukunwari ay nagkaroon ng lamat. Para kay mama. Siyempre, sagot niya, pilit na pinapanatili ang ngiti. Ang kanyang panggabing tsaa. Talaga ba? Sabi ni Dante, hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi kayang tibagin. O baka naman, ito na ang huling tsaa niya. Nanlaki ang mga mata ni Amarantha. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Anong pinagsasabi mo, Dante? Huwag ka nang magpanggap, Amarantha. Tapos na, sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng nasirang puso. Nakikita ko ang mga tableta, yung mga itinago mo sa ilalim ng kahon ng gamot ni Mama. Nanginig ang kamay ni Amarantha. Ang tray ay nagsimulang yumugyog. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Baka kung kanino yon. Hindi, mariing sabi ni Dante. Alam kong sayo yon. At alam ko rin kung paano mo ito ginagawa. Itinaas ni Dante ang kanyang cellphone. Pindot niya ang play. Isang video ang lumabas sa screen. Isang video na kuha mula sa isang anggulong nakatago sa kusina. Malinaw na malinaw dito ang pagdurog ni Amarantha sa 3 tableta. Ang paghalo nito sa tsaa. Ang bawat kilos ng pagtataksilay na kunan. Si Mayari, bulong ni Amarantha, puno ng galit. Hindi ko siya pinaalis. Pag-amin ni Dante, dinala ko siya sa isang ligtas na lugar. Kinausap ko siya. At pagkatapos, naglagay ako ng kamera. Dahil kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. At sana hindi ko na lang nakita. Ang mukha ni Amarantha ay nag-iba. Ang takot ay napalitan ng desperasyon. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang itapon ang laman ng tasa sa sahig para sirain ang ebidensya. Ngunit mas mabilis si Dante na hawakan niya ang braso nito, mahigpit. Huwag mong ituloy, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ginawa ko lang to dahil mahal kita, Dante. Sigaw ni Amarantha, ang kanyang huling barahaha. Gusto kong mapabuti ang buhay natin. Ang nanay mo. Pabigat lang siya. Para sa kinabukasan natin to. Napailing si Dante. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang sakit ng katotohanan ay parang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib paulit-ulit. Hindi pagmamahal yan, Amarantha. Ang kanyang boses ay basag. Kasakiman. Binitiwan niya ang braso nito. Dahan-dahan siyang tumalikod at binuksan ang malaking pinto ng hasyenda. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo ang 2 pulis. At sa likod nila, nanginginig ngunit buo ang loob, ay si Mayari. Ang perpektong mundo ni Amarantha ay gumuho sa isang iglap.
Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay ang tunog ng kanyang pagbagsak. Hindi maaari ito. Bulong niya habang ang mga pulis ay papalapit sa kanya. Amaranta Soliman Arcadia, sabi ng isang pulis, ang boses ay formal at walang emosyon. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder. Ang mga salitang yon ay gumising sa kanya mula sa pagkakatulala. Ang takot ay biglang napalitan ng isang mabangis na galit. Tumingin siya kay Dante, ang kanyang mahal na asawa, ang lalaking sumira sa lahat. Ikaw! Sigaw niya, ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi matinis at puno ng kamandag. Traidor ka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito ang igaganti mo sa akin? Dapat pala dinamay na kita. Si Dante ay nakatayo lang doon, hindi kumikibo. Ang bawat salita ni Amaranta ay parang laso na tumatalsik sa kanya, ngunit tinatanggap niya ito. Ito ang katotohanan. Ito ang babaeng minahal niya ng buong puso. Isang halimaw na nagkubli sa anyo ng isang anghel. Nang hahawakan na ng pulis ang kanyang braso, nagpumigla si Amaranta. Huwag niyo kong hawakan, mga walang silbi. Hindi niyo ba ako kilala? Ako ang asawa ni Dante Arcadia. Ngunit wala nang bisa ang kanyang pangalan. Habang kinakapkapan at pinoposasan, ang kanyang mga mata ay napadako kay Mayari, na nakatayo sa likod ng mga pulis, umiiyak ngunit matatag. At ikaw, dumura si Amaranta sa direksyon nito. Hayop kang katulong ka. Kung hindi dahil sa'yo, sana'y perpekto pa ang lahat. Papatayin kita. Tandaan mo yan, papatayin kita. Ang marahas na pagbabantang yon ang nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Dinala na siya palabas ng mga pulis, nagpupumiglas, sumisigaw, at nagmumura. Ang maganda at eleganteng si Amaranta Soliman Arcadia ay naglaho na. Ang natira ay isang babaeng nasisiraan ng bait. Ang kanyang tunay na kulay ay lantad na sa lahat. Sa loob ng hasyenda, ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. Si Mayari ay napahagulgol na lamang sa yakap ng isa pang kasambahay. Ang bigat na pinasan niya sa loob ng maraming buwan ay sa wakas ay nawala. Si Dante naman, nang masigurong nailabas na ng bahay ang babaeng minsan niyang tinawag na buhay ko, ay napaluhod, ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Pumasok siya sa silid ng ina, lumuhod sa tabi ng kama nito, at doon ibinuhos ang lahat. Umiyak siya. Umiyak siya para sa kanyang ina, na muntik nang mawala. Umiyak siya para kay Mayari, na dumanas ng takot at paninirang puri. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa kanyang katangahan at pagkabulag. Umiyak siya para sa pag-ibig na inakala niyang totoo, ngunit isa palang malaking kasinungalingan. Patawad, ma. Patawad. Paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang mga hikbi. Habang nakayuko siya, ang kanyang luha ay tumutulo sa kumot. Isang mainit na kamay ang marahang dumapo sa kanyang pisngi. Isang kamay na mahina, ngunit pamilyar. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatitig sa kanya si Doña Luningning. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, ay malinaw. Walang takot, walang pagkalito. Puno ito ng pag-unawa at pagmamahal ng isang ina. At sa gitna ng wasak na pamilya at mga pangarap, isang maliit na sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilay. Dante lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda Silangan, na dating binabalot ng isang mabigat at madilim na sikreto, ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong buhay. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakakaba. Ito ay payapa. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa hardin, dahan-dahang itinutulak ni Dante ang wheelchair ng kanyang ina. Si Doña Luningning, sa tulong ng tamang gamot at therapy, ay unti-unti nang nanunumbalik ang lakas. Ang kislap sa kanyang mga mata ay nagbalik na, at ang nangiti, bagamat mahina pa, ay madalas nang masilayan sa kanyang mga labi. Ang kaso laban kay Amaranta
ay mabilis na umusad. Sa tulong ng testimonya ni Dr. De Leon na umamin sa lahat para gumaan ang sentensya at ng malinaw na video evidence, si Amarantha ay napatunayang nagkasala. Ang balita tungkol sa kanyang sentensya, mahabang taon ng pagkabilanggo, ay dumating na parang isang huling pagsasara sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado niya, sabi ni Dante habang inaayos ang kumot sa mga binti ng ina. Pinirmahan na niya ang mga papeles ng diborsyo. Tumingin sa kanya si Doña Luningning. "Anong nararamdaman mo, anak?" Bumuntong hininga si Dante. Tumingala siya sa mga dahon ng puno. "May kirot pa rin, ma. Hindi ko maikakaila. Minahal ko siya. O marahil, minahal ko ang taong inakala kong siya." Huminto siya sandali. Pero higit sa sakit, mayroon ding kaginhawaan. Isang pakiramdam na malaya na ako, na malaya na tayo. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, hinarap niya ang kasalanang matagal na niyang dinadala. "Ma, patawarin mo ako. Naging bulag ako. Bingi, sana naniwala ako sa iyo kaagad." Hinawakan ni Doña Luningning ang kamay ng anak. Ang pagkakahawak nito ay mas matatag na ngayon. "Anak, walang ina ang hindi magpapatawad sa kanyang anak," sabi nito. Ang boses ay malinaw. "Ang mahalaga ay natuto ka. At ang pagkatuto ay laging may kasamang sakit." Isang pamilyar na tawa ang narinig nila mula sa di kalayuan. Si Mayari, suot ang kanyang uniforme sa kolehiyo, ay masayang nagpapakita ng kanyang mga bagong libro sa hardinero. Bilang pasasalamat, si Dante at Doña Luningning ang gumastos para sa kanyang pag-aaral. Hindi na siya isang katulong sa hasyenda, kundi isang iskolar, isang bisita, isang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ngumiti si Dante habang pinapanood siya. Sa gitna ng lahat ng kasamaan ni Amarantha, may isang kabutihan itong naidulot, ang pagbabago sa buhay ni Mayari. "Alam mo, Dante," sabi ni Doña Luningning habang nakatingin din kay Mayari, "ang pag-ibig ay hindi dapat nakakabulag." Tumingin siya sa mga mata ng anak. Ang kanyang tingin ay puno ng karunungan at pagmamahal. Dapat ito ang nagbibigay sa iyo ng pinakamalinaw na pananaw. Ang almusal sa Hacienda Silangan ay simple lang, ngunit ang hangin ay puno ng isang bagay na matagal nang nawala. Tunay na kapayapaan. Sa hapagkainan, nagtatawanan sina Doña Luningning, Dante at Mayari na dumalaw bago pumasok sa kanyang klase. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Sila ngayon ay mga paalala na lamang, mga paalala ng sakit na kanilang nalampasan, ng katotohanang kanilang natuklasan, at ng lakas na kanilang pinagsaluhan. Natanggap ni Dante ang isang sulat mula kay Mayari noong nakaraang araw. Isang simpleng liham ng pasasalamat. "Sir Dante," nakasulat dito, "hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Binago niyo po ang buhay ko. Ngunit higit sa lahat, salamat po sa pagtitiwala sa isang hamak na katulad ko. Pinatunayan niyo po na ang katotohanan, gaano man kaliit ang boses nito, ay laging maririnig." Pagkatapos ng almusal, nagtungo si Dante sa veranda, kung saan tanaw ang malawak na karagatan. Ang hangin ng umaga ay sariwa. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa silangan. Ang liwanag nito ay kumakalat sa buong lupain ng hasyenda. Hasyenda Silangan, Trang Bien Hungdong. Ngayon niya lang, lubusang naunawaan ang kahulugan nito. Ang bawat araw ay may dalang bagong pagsikat, isang bagong pag-asa, isang bagong pagkakataong magsimula muli. Ang pag-ibig na nawala ay nag-iwan ng malalim na sugat, ngunit nagturo rin ito ng isang napakahalagang aral. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi bulag. Ito ay mapagmasid. Ito ay nagpoprotekta. At higit sa lahat,
Ito ay nagpapalaya. Mula sa kanyang likuran, nakita niya ang kanyang ina na nakangiti sa kanya. Isang nangiting buo, walang bahid ng sakit o takot. Ang tunay na luningning, ang kanyang liwanag, ay tuluyan ng nagbalik. Hindi na niya kailangan pang maghanap ng anghel. Dahil ang totoong anghel ng kanyang buhay ay palaging nasa kanyang tabi. Naghihintay lang na siya'y magising sa katotohanan. At sa pagsikat ng araw sa Hacienda Silangan, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa pamilya Arcadia. Isang kabanatang isusulat hindi ng kasinungalingan at paghihiganti, kundi ng pagpapatawad, paghilom, at walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya. At dito po nagtatapos ang kwento ng pamilya Arcadia. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit gaano pa kakintab ang isang maskara, darating ang panahon na malalantad din ang tunay na anyo sa ilalim nito. At ang liwanag ng katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang sumikat. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Naway may mga aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Amaranta at sa bagong simula ni Dante at Doña Luningning? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gustong-gusto po naming mabasa ang inyong mga saloobin. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan, at syempre, mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel, Ang Puso at Kwento, para sa mas marami pang mga nobelang siguradong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam!